Hey guys, good day everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm gonna share you guys ang step-by-step tutorial guide kung paano mag-submit ng tax information kay Google AdSense. So, kailangan natin to guys na mag-submit ng tax information. Okay? So, kung hindi tayo magsasubmit, si Google AdSense ay babawasan niya ang ating kita up to 24%. So, malaki-laki yun guys. So, napakadali lang naman ito. So, panoorin mo hanggang sa huli ang step-by-step tutorial guide para wala kang ma-miss. Alright? So, bago tayo mag-umpisa, shout out sa lahat ng ating mga viewers and subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. And dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, consider subscribe now and please don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploaded videos. Okay, so intro muna tayo guys. Okay, so step 1, kailangan nyo mag-login sa inyong mga Google AdSense account. Ako nakalagin na kanina. And then, alright, so punta tayo sa may tatlong line na yan sa bandang kaliwa. Pindutin natin yung payment methods. Alright, so ito yun guys. Ito yung payment profile natin. Okay, so basahin nyo lang. Then after that, i-scroll down nyo. Alright, so yan. So nakikita nyo, United States Tax Info. Then, pindutin nyo yung Manage Tax Info. Alright, so ito yung ating Manage Tax Information. Then, pindutin nyo yung Add Tax Info. So sabi dito, before you start, so basahin nyo lang guys kung ano yung nakalagay dyan. Okay? So after nyong basahin ay pindutin nyo yung nasa may bandang kanan sa baba yung start form. Okay? Okay, so sa part na to guys, so kailangan natin ulit mag login. Lagay lang natin yung password natin for security purpose. Yan. Okay, so after that, click next. Alright, so balik ulit tayo dito kay Manage Tax Info. Alright, so basahin nyo lang ulit guys yan. Okay, so yan ang ating Manage Tax Info. After nyong mabasa ay i-click nyo yung Add Tax Info. Alright, then so yan yung katulad din kanina. The after nyo mabasa is click nyo lang yung start form. Okay, sa part na to sabi what type of account is, so i-click nyo yung individual. Alright, then after that i-click nyo yung next. Okay, so scroll down natin. Yan. Are you a citizen or resident of the United States? So no. Click natin yung no. Then dito, select W-8 tax form type. So ang select natin guys is yung una. Alright, yung W-8 BEN. Okay. Then after that, i-click nyo yung Start WBEN form. Yan. Okay, sa part na to ay ilalagay natin kung saan tayo bansa, country or region. Okay? So sa unang box, automatic mag-a-appear yung pangalan mo, yung complete name mo. And then select natin ang syempre Philippines. Hanapin natin. Sumobra.
Yan, Philippines. Okay. Scroll down natin. So dito guys, ilagay natin ang ating TIN or Tax Identification Number sa foreign TIN. Okay? Dahil taga Pilipinas tayo, so dyan natin lalagay yung TIN number natin. Okay, so without space so tuloy-tuloy lang yan yung TIN number nyo. Huwag nyo nang lagyan ng space. Okay, so check nyo mabuti, siguraduhin lang na tama yung nilagay nyong TIN number. Then after that, click next. Okay, sa part na to ay permanent residence address. Okay, so automatic mag-appear yung permanent residence address nyo. Then after that, i-click nyo lang yung box na yan. So pareho lang naman kasi sa mailing address nyo. Okay, then after that, i-click nyo lang yung next. Okay, so sa part na to is yung tax treaty. Yan, review nyo lang yung nilagay nyo kaninang mga information. Then sa baba, nakalagay dito, are you claiming a reduced rate of withstanding under a tax treaty? Okay, so dito, i-click nyo yung yes. Okay. Then, select nyo ulit yung country nyo. So, syempre, Philippines. Ayan. Okay, after that, i-click nyo yung box. Alright. Then, scroll down natin. Medyo mahina yung internet. Alright. Scroll down natin. So, dito, nakalagay is special rates and conditions. So, basahin nyo lang yan guys. Okay, so ang lalagay natin is yung first box. Yan. Services lang naman tayo. Yan lang yung purpose natin. Then dito, may dalawang box. So, i-click nyo lang yung arrow. Ayan. Then, select nyo yan. Article 8. Then, sa pangalawang box, withholding tax rate, click nyo yung 0. Reduced treaty. Yan. Then after that, i-click nyo yung yan, basahin nyo muna. Then after that, pagtapos nyo mabasa, ay i-click nyo yung box. Yan. Okay, so after that, i-scroll down nyo. Yan. Then, click next. So, basahin nyo lang guys lahat yan, at least para malaman nyo yung information. So, okay, so sa part na to, ang nakalagay dito is activities and services performed in US. So, wala tayo doon. So, kailangan nyo i-click yung blue, ay yung no. Then, i-tick nyo yung box. Okay, then next, dito tayo sa may tax reporting. Alright, so basahin lang natin mabuti guys. Review natin yan. So, importante kasi na alam natin yung mga nilalaman ng information nito. Okay. So, after nyong mabasa, ay click nyo lang yung box. I accept. Ayan. Then, click next.
Alright. So dito guys, yan. So sa part na to, kung gusto niyo i-view yung form WBEN na tax information, yan. So through PDF pwede niyo ma-download and save to your devices. Okay, so click nyo lang yung box I confirm. Okay, so basahin natin yung mga nakalagay dyan. Alright. Yan, scroll down na natin. Basahin natin isa-isa. Okay, para wala tayong ma-miss ng mga information. Okay. So, yan. At pagkatapos nating mabasa, pwede nating pindutin natin guys yan yung yes, I am the beneficial owner. Okay. Then dito, i-click natin yung ayan, check natin mabuti. Ayan, i-click natin yung box na yan, tax form certification. Ayan, importante na mabasa natin guys ha. Huwag tayong tick ng tick sa mga box. So kailangan natin basahin natin mabuti. Alright. After that, review, submit natin. Okay, so ganun lang kadali guys na submit ng tax information dito kay Google AdSense. So more on personal information lang naman. Okay, so sabi niya is approve na daw ang ating tax information na sinabit natin. So i-check natin ngayon dito sa ating Google kung naka-receive na tayo ng email. Oh yan, so ang bilis. So ang sabi dito, your tax information has been approved. So ganun lang kabilis guys na submit ng tax information dito kay Google AdSense. Okay, so very easy. Sana nasundan nyo yung step by step guide na ginawa ko na to, at sana'y nakatulong sa inyong pagsasubmit ng tax informations once na kailangan nyo na mag-submit. Okay? So napakabilis at napakadali lang naman itong tutorial guide na ito. More on personal informations at importante na tama yung impormasyon na isasubmit natin. Okay? So gaya nga ng nabanggit ko kanina na kailangan talaga natin mag-submit ng tax information kay Google AdSense. Kung hindi ay mababawasan ang ating kita up to 24%. Sayang naman, di ba? Okay, so hanggang dito na lang at ang aking video, at sana'y nakatulong. At i-share nyo na rin guys para makatulong sa iba. At bago tayo magtapos, shout out pa rin sa ating mga subscribers at viewers na patuloy na sumusuporta sa ating channel. At dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, consider subscribe now. At don't forget to hit the bell button para lagi kang updated sa mga bago nating uploaded videos. Alright, so thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye for now.